Nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ipinaabot din ni VP Sara sa mga residente ng Cebu at kalapit lalawigan ang kaniyang dalangin. Si Jason Rubrico magbabalita. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa Medellin, Cebu, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol upang kumustahin ang mga residente nitong Huwebes, October 2, 2025. Nakiramay din si VP Sara sa isang pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa trahedya. Kinumusta rin ng bise ang mga volunteer na nanguna sa rescue operations. Dumating si VP Sara sa Medellin nitong Miyerkules ng gabi at naabutan niyang wala pa ring kuryente at supply ng tubig ang bayan dahil sa lawak ng pinsala. Ipinaabot naman ni VP Sara ang kanyang dasal at pakikiramay sa mga Cebuano at iba pang naapektuhan ng lindol. Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu ug uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo ug pakasubo sa tanang apektado sa linog nga mitay og sa Visayas. Dagdag pa ni VP Sara, naramdam niya ang bigat ng sitwasyon ng mga nasalanta. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamo mawad-an og pagsalig o paglaom. Magsilbi unta kamong tinubdan sa kakusog, kamaayo ug kadasig sa tanan. Tiniyak din ng pangalawang Pangulo ang kanyang panalangin at pakikiisa. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. Sa huli, nag-iwan ng mensahe ng pagbangon at katatagan si VP Sara. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Agad na inatasan ni VP Sara ang OVP Satellite Office sa Cebu na magmobilisa ng mga resources para sa mga pamilyang apektado. Samantala nakastandby na rin ang OVP Satellite Offices sa Eastern Visayas, Panay at Negros para sa posibleng augmentation ng relief operations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.